Alright mga kaibigan, so may isi-share ako sa inyo kasi nakakatawa to, may nag-share sa akin mga kaibigan. Syempre the best trainer ng Tuna Fighter of the Year, si Boy Bisa, no? Ganito pala yung instruction na ginagawa niya. At the end of round number 1, medyo kapoy kaayo na yung boxer, no? Hingal. End of round number 1, punta sa corner. Tol, pagod na ako. Napagod ako, hindi ko alam. Anong gagawin ko, tol? Anong gagawin ko, tol, na ano? Anong strategy natin, tol? Anong gagawin ko? Sabihin mo sa akin. Diskarte, tol! Ako pa pag-iisipin mo kung anong gagawin ko. Ikaw magsabi, ikaw yung coach ko eh. Ano yung mga specific na gagawin ko? Sabihin mo sa akin. Tol, diskarte, tol! Okay, sige. And, start of round number 2 na. Pagod, yakap ng yakap. Hindi ko na talaga kaya. Kapoy na, hindi ko alam kung bakit. Napagod ako agad. Anong gagawin ko? Tell me what to do. Sabi nung the best coach. Diskarte, tol! Bullshit! Ako pa mag-iisip kung anong kailangan kong gawin. Kaya nga ikaw yung coach eh. End of round number 2. Round number 3 na. Pagod na pagod. Tinamaan. Doon siya tinamaan ng mga malalakas at ng madami. Round number 3. Tapos sabi na, anong gagawin ko, coach? Basta tol, diskarte na. Diskarte, tol. Bullshit, sige. At ayun po, kaya po ganun ang kinalabasan. Naulo. Kasi, nagtatanong yung boxer, anong gagawin ko? Ano yung mga eksaktong mga instruction? Yun ang inaantay niya. Anong gagawin ko? Ipaliwanag mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Ang sabi daw, tol, diskarte, tol. Pero yung boxer po yung mag-iisip kung ano yung gagawin niya. Kaya naman pala ganun yung kinalabasan. Diba? Kaya sa diskarte, ano kang diskarte yun? Kapoy na ako. Kesa tumagal pa to, tapusin ko na. Yan, diba? Napakalayo po kasi ako, ilang beses na po natin na witness yung the great Coach Nonoy Neri. Yan, lagi ko yung example. Ang mga strategy ni Coach Nonoy na ang layo sa mga pangbarangay na nakita natin kahapon, ganito. Okay, sa first round, pakiramdaman mo muna, wag lahat malakas ang suntok, pakiramdaman mo muna. I-ano mo siya, i-fake mo siya, kunyari, mahinang jab lang. Pag kumumpiyansa yung kalaban mo sa mahinang jab, na caught off guard mo, dun mo bigyan ng malakas. Okay? Halimbawa, 2-3 jab na mahina, so yung kalaban mo kukumpiyansa. Kapag siya kumumpiyansa, bumaba ka, dun mo suntukin ng malakas. Diba? Ganyan ng mga coach, may specific na instruction, specific na game plan, strategy. Hindi yung diskarte, tol. Tapusin mo, tol. Tapusin mo na. Diba? Kasi kahapon nakita natin, wala eh. Sabi nga nung isang coach, hindi ko na babanggitin yung pangalan, pang-riot na lang. Pang-riot na lang. Bakit? Tingnan mo, lahat haymaker. Tapos yun pala, nag-live pala sila habang nagpapalabas pa ng vlog yung promoter. Mga kaibigan, nagpasikat sa meets. Nagpadami ng suntok na malalakas sa meets. Kaya nung mismong laban na, nakapoy kaayo na. Diba? Yun po yung kaibahan, napakalayo diba? Kaya nga, ngayon, may mga groups na nananawagan na pinapalayas na daw si Boy Bisa. Umalis ka na dyan sa kapatid mo, which I agree mga kaibigan dun sa panawagan ng ibang boxing fan. Yung iba dun hindi sa amin, hindi namin mga kasama. Yung iba dun mga legit boxing fan na talagang it's about time na para tawag dito, kung gusto nyo pang may mangyari, umalis na. Kasi, di ba mga kaibigan, 2 consecutive tune up, nagulpi pa. Itong huli, mas malala kasi that fight against Suguni was made for him to look good, was made for him to win, mga kaibigan. Retired boxer, trainer na. Tapos nagulpi pa siya, na-outbox pa siya, mga kaibigan. Diba? Hindi kasi, yan, hindi kasi medya-medya yan, diba? Okay, Boy Bisa, ano masasabi mo ngayon? Diba? Pinapaalis ka na ng mga boxing fan sa tabi ni Otol. Alright, so yun lang mga kaibigan. Natawa lang ako dun sa comment yun sa live ko eh. So, shinare ko lang sa inyo mga kaibigan. Mamaya magla-live uli ako, abangan nyo.